Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo. Umpisahan na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin ito pong pahayag ni Attorney Kapman, mga tambay. Sa katayuan po at kalagayan ng kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, mga kabayan. Umpisahan po natin. Pakinggan po muna natin ang balita at komentuhan po natin. Maring itinanggi ni Attorney Nicholas Kaufman ang aligasyong nabigo ang defense team sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at iginiit na ginawa nila ang lahat ng legal na hakbang para mapalaya ang dating Pangulo. Ito ay kahit alam nilang wala pang sinuman ang napapalaya sa ganitong uri ng kaso at magiging miraculous event aniya kung mapapalaya ang dating Pangulo. Gayunman, tiniyak nitong nananatiling aktibo ang mga mosyon ng depensa at mayroon pa silang pagkakataong magtagumpay sa kanilang long-term legal strategy. Sa ngayon, natanggap na ng defense team ang medical evaluation sa dating Pangulo at nakatakdang magsumite ng observation sa korte ngayong linggo ukol dito. Tiniyak din ni Kaufman na nasa maayos na kondisyon si Duterte sa detention center at mahigpit na minomonitor ang kanyang kalagayan bilang bahagi ng medical and humanitarian standards ng ICC. Bagamat mananatili sa ICC ngayong holiday season, hinimok ni Kaufman ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na ipakita ang kanilang suporta sa mapayapang paraan at igalang ang proseso ng korte habang patuloy nilang pinagsisikapan na maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. That I failed big time? I think that's a bit of an over-exaggeration. We do our job. We're lawyers. No one has ever been released, in this court at any rate, for charges of crimes against humanity. If we had managed to release the former president, it would have been a miraculous event. We did our best, but, as I said, it doesn't mean that in the long run we don't have a chance of succeeding, bringing the president, former president, back home to the Philippines. Yan na po ang senaryo, mga tambay. Real talk po, di ba? Mag-real talk po tayo. Habang Pangulo po si Bong at si Banghag, mahirapan po makauwi ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Real talk po. Habang nananatili po na Pangulo si Bong at si Banghag na tinatawag po ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos, mahirapan po makauwi si dating Pangulong Duterte. Bakit po? Sila po nagpadali. Sila po kumidnap umano. At ginamitan po yan umano ng napakaraming pera, buwis, tax ng taong bayan. At yan naman po ay napakalaking pakinabang po ng ICC. Bakit po? Wala na po namang nililitis dun . Tanging si dating Pangulong Duterte lang po ang nililitis sa ICC. At napakalaking pera po ang ipinapasok po umano ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Real talk. Napakaraming pera umano. At napakarami rin pong pera, ekonomiya naman ang pumapasok sa Netherlands. Real talk. Paano po nila pawawalan yung dire-diretso pong biyaya? Una, pakinabang. Biyaya sa bansang Netherlands. Napakalakas po ng turismo. Pilipino pa lang na nagmamahal sa dating Pangulo na may kakayahang pumunta sa ICC sa The Hague, sa Netherlands. Pera na po yan. Ekonomiya. Pera. Hindi po ba? Bakit po nila pawawalan ang isang napakarami? Para po sila nakahukay ng ginto kay dating Pangulong Duterte. Real talk. Hindi po ba? Yung bansang Netherlands na mayaman na ay patuloy pa rin pong binibigyan ng biyaya, pera, ekonomiya ng
dating Pangulong Duterte. Dahil in and out po ang mga Pilipino nagmamahal. Gumagamit po yan ng hotel. Napakamamahal na hotel. Travel. Di ba? Tapos, kakain ka pa riyan. Mahal. Pasok lahat sa kanila. Hindi po ba? Tapos, ang ICC naman, mga kabayan, alam natin may problema yan. May problema po yan sa Amerika. Di po ba? Nakasanction po. At napakarami po nilang problema rin po. Hindi po ba? Ang kanilang International Criminal Court. Di po ba? Pati nga po yung kanilang head dati na napalitan na po yata si Karim Khan ay may issue rin po pamumulestya sa babae. At ang kanilang kaperahan ay naka-freeze. Hindi po ba? Kaya nga po tanging si dating Pangulong Duterte na lang po halos ang bumubuhay sa ICC. Ginto. Kaya nga po napakamalas po ng Pilipino. Dahil po kaparte pa yata umano ang ICC sa korupsyon. Hindi kaya, mga kababayan. Nakita nyo po. Kaya po ang ICC ay hindi po nila palalayain yan. Komento po ni Kamanong, hanggat nananatiling presidente ang tinatawag na bangag at bongit, hindi po nila palalayain yan. Dahil dire-diretso po na nagkakapera sila umano sa gobyerno natin. Hindi kaya? Hindi po ba? Real talk. Ginto, nagbigay ng biyaya, pera, ginto, umano ang bansang Pilipinas sa ICC. Biyaya. Para kasi Santa Claus, mga tambay. Ang dating po. Kaya nga po, kahit anong gawin, nakita naman po natin, ni walang kaso sa Pilipinas. Walang nagsampa ng mga kaso sa dating Pangulo. Diyan sa sinasabi nilang war on pulburon. Hindi po ba? Meron po ba na hinihiring na kaso? Wala. Saka malalim. Napakalalim pong politika. Dahil nga po, alam naman po natin pare-parehas na ang nanunungkulan ngayon ay malaki po ang problema sa korupsyon at sa pulburon. Mismo siya'y sangkot. At kailangan po nilang pabagsakin yung lumalaban sa korupsyon, lumalaban sa pulburon, lumalaban sa makakaliwa. Hindi po ba? At lumalaban sa mga pasaway na oligarkiya. Hindi po ba? Kaya nga po, pinatapo nila yan. Para pabagsakin at wala na pong lumaban sa kanila sa paghahari po nila sa ating bansa. At ganon din po ang ginagawa nila sa Vice President. At ganon din po ang ginagawa nila sa kaalyado po ng mga Duterte. Kaya dito po kay dating Pangulong Duterte, mga kabayan, mahaba pa po yan. Kaya po yung sinasabi na abogado, totoo po yun. Totoo po yung kanyang sinasabi. Talagang himala na lang na makalaya sa panahon ngayon ang dating Pangulo. Nakita niyo po kung paano ipitin. Humingi na nga lang na interim release para matingnan ng dating Pangulo. Madala sa maayos na ospital, matutukan ng kanyang pamilya, di ba? At mabigyan po ng tamang medical na pangangailangan ng dating Pangulo. Kahit nga hindi iuwi ng Pilipinas, kahit mismo diyan na lang sa Netherlands, di po ba, makalabas lang. At ang pamilya ay malayang lumabas-pasok ng walang oras at walang bantay. Hindi po ba? Binigyan po ba ng pabor? Di po ba hindi? Ganyan po katindi. Politikal. Masyado pong politikal ang nangyari. At ginamitan pa ng isang damukal na pera umano ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Kaya po ang ICC po, sa panahon po ngayon ng binagong Pilipinas at panahon po ni Bangag, ang ICC po ang napakalaking pakinabang, real talk, sa pera, di umano. Pero ang mga Pilipino, naghihirap, nagugutom, at puro po kamalasan na nangyari sa atin. Nagkakamatay pa tayo sa paglilingkod nila sa atin umano. Hindi po ba?
Kaya po mga tambay, ang tanging dasal po natin, at katulad po ni Kamanong, ang pag-asa at dasal po ni Kamanong ay madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ni dating Pangulong Duterte at makabalik po sa kapangyarihan ang isang Duterte na katulad po ng ating Vice President Sara Duterte. Kung makakabalik po sa kapangyarihan at maupong presidente ang Vice President, doon pa lang po magkakaroon ng linaw lahat ang ginawa nilang pamumulitika gamit ang makakaliwang grupo. Dito po sa ginawa nila, sabwatan kay dating Pangulong Duterte. Pati po ang ICC. Malalaman at malalaman po yan pag nakaupo na kung paano po ginawa nila dyan, real talk. Gaano kalaki ang sabwatan, pera na involved na ginamit nila riyan umano. Sana po loobin ng Panginoon na humaba pa ang buhay ni dating Pangulong Duterte at ang kanyang kalakasan para po makamit po niya ang katarungan na ginawa po sa kanya ng gobyernong bangag, mga kababayan. Sana po at ang ating Vice President ay hindi po nila mapabagsak at tuloy-tuloy pong maging presidente ng bansang Pilipinas para po makamit po natin ang tunay na katarungan sa pinagagawa po nilang korupsyon, pamumulitika, lalo-lalo po sa dating Pangulo, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At shoutout po sa ating mga kababayan na nagbibigay po ng tulong. Thank you po. Shoutout po Ma'am Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, si Jem Aris, United Arab Emirates, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo. At shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po ipanalangin po natin sa ating ating buong sambayanan at sa pamilya Duterte na tayo po lahat ay maingatan sa kapahamakan. At syempre po madugtungan po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo nang makasama po natin sa ating bansa. Thank you po mga tambay. Ingat po tayo at tiis lang po. Bye-bye!